umagang ito, I want to begin, ay nais ko pong mag-umpisa ng parang siguro tawagin natin short series lang naman ito, na pinapagatan natin, you are who the Word of God says you are. Ang ating identity, ika nga kay Kristo Jesus, we are what the Word of God says we are. Kasi sa ating pong kapaligiran, especially sa mundong ginagalawan natin, nakukuha po natin ika nga yung ating identity sa maraming mga bagay na nangyayari sa atin o kung ano ang sinasabi sa atin ng tao na ganito ka, ito ka, right? But kay Kristo Jesus, tayo po ay hindi na-define ng kung ano ang nangyayari sa atin o kung ano ang sinasabi ng tao sa atin, kung sino tayo, but we are defined by the Word of God. Amen. Ang salita ng Diyos ang dapat na mayroong final na authority sa buhay natin. Your identity is in the Word of God. We are who the Word of God says we are. We have what the Word of God says we have. We can do what the Word of God says we can do. Amen. Amen. Ang identity natin ay na kay Kristo Jesus. We are what the Word of God says we are. We have, meron tayo, what the Word of God says we have. At yun yung titignan natin next week. Kung anong meron tayo, kung anong meron ka. But today we will talk about you are who the Word of God says you are. So isa sa mga identity natin being in Christ, ang isa sa mga identity natin, so umagang ito, tatalakayin natin that you are blessed to be a blessing. Everybody say that to your neighbor. Sabihin natin sa katabi mo, I am blessed to be a blessing. That is who you are. Amen. Ito yung ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos. Kasi titignan natin kung sino tayo sa salita ng Diyos. Amen. You are blessed. Sabihin mo sa katabi mo ulit, you are blessed. Amen. You are blessed. Sasabihin ko sa inyo, you are blessed. That's who you are. Amen. You are not trying to be blessed. You are already blessed. Amen. Thank you, Lord. In Christ, you are blessed. You are the blessed seed of Abraham. Amen. You are blessed. But ano ang ibig sabihin ng the blessing? Kasi ibig sabihin ng blessed is you obtain the blessing. Kapag ikaw ay blessed, ibig sabihin, pinagpala ka. You receive a blessing. Ang blessing ay hindi yung blessings. Ang blessing is an empowerment to prosper and to succeed. Ang blessing ay hindi kotse. Ang blessing ay hindi relo. Ang blessing ay hindi iPhone o cellphone, hindi bahay. Maaring yon ay manifestation ng the blessing, pero hindi yon yung blessing. Amen. Nasusundan po ba ninyo ako? Yes. But what is the blessing? Pag sinabi natin we are blessed, what is the blessing? The blessing is the empowerment to prosper. Think about that. Isipin natin ito. Ang iba sa atin narinig na natin ito, but I want you to be reminded of this truth. Kung sino tayo, that you are blessed. You are empowered to prosper. Isipin natin yon. We are empowered to prosper. We are empowered to push forward, to break forth, to progress, sumulong. Sino nakakaalala ng tinalakay natin nung nakaraan that we three keys, important keys to progress in the kingdom of God. Right? Sapagkat nais ng Panginoon sa atin na mag-progress, sumulong, na ang buhay natin ay merong improvement, merong progress sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat linggo, sa bawat buwan, sa bawat taon ng ating buhay. Ang nais ng Panginoon sa atin ay magkaroon ng progress. Progress. Lumalago tayo, lumalakas tayo, mas lalo tayong dumudunong sa karunungan ng Panginoon, mas lalo tayong lumalakas sa pananampalataya, lahat ng iyon ay progress.
Amen. At nais ng Panginoon sa atin na mag-progress. Ayaw ng Panginoon na manatili tayo na kung nasaan tayo. 5 years ago, 2 years ago, 1 year ago, ayaw ng Diyos na manatili tayo doon, but the Lord wants us to progress. Ang nais ng Panginoon sa atin na patuloy tayong umusad. Ang buhay natin ay patuloy na magliwanag. Patuloy na maging pagpapala ang buhay natin. Amen po ba? So the blessing is the empowerment to prosper, to progress, to succeed, to reach a desired destination. Ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay ng bawat isa sa atin ay mayroong tinatawag na desired destination. Right? So ang ibig sabihin niyan, you are not where you should be. We are not. Amen. Hindi pa tayo nakakarating kung saan nais ng Panginoon nating marating. We are a work in progress. Gaano man tayo katagal na Kristiyano na sinasabi natin halimbawa na marami na tayong alam, yet in the Lord, there is still room to grow. Amen. We are still a work in progress. And as far as God is concerned for your life and my life, there is a desired destination. May plano ang Diyos, in short, sa buhay mo. Amen. Na nais ng Panginoon ang marating mo. All throughout the scriptures, alam natin yon. The children of Israel, kahit sila ay nasa bondage sa Egypt, nilabas sila ng Panginoon at dadalhin saan? Sa lupang pangako. Sa lupang ipinangako ng Panginoon sa kanila, a land flowing with milk and honey. At ganoon din ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na hindi lamang tayo iligtas mula sa kasalanan, kundi tayo ay dalhin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, na tayo ay pinagpapala ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Amen po ba? Amen. God wants you to prosper and to succeed. And I pray, mga kapatid, na hindi lamang tayo makarinig ng isang mensahe, but I pray na ang Panginoon ang mag-minister sa bawat isa sa atin, that God wants you to prosper, to succeed, to progress. God wants you to reach a desired destination for your life. Nais ng Panginoon na tayo ay patuloy na lumago, umusad, maging pagpapala pa. Nais ng Diyos na magamit ang bawat isa sa atin para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Amen? Everybody say, I am blessed. I am empowered to prosper. I am empowered to succeed. Amen. I am empowered to push forward. Ibig sabihin niya na kahit na merong mga harang, ay mapupush forward mo. Magpo-progress ka pa rin. Kahit na merong mga humahadlang sapagkat ang Panginoon ang siyang nag-bless sa'yo. Amen. Tingnan natin kung paano nag-work itong blessing kay Abraham. Kasi, blessed po ba tayo? Are you blessed? Amen. You are blessed. But how did this blessing work in the life of Abraham? Paano ito nag-work? Tingnan natin ito. Ito yung parang Bible study natin. Magtuon lang tayo ng atensyon. Genesis chapter 12. Paano ito nag-work? Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Ang sabi ng Panginoon kay Abram pa siya noon, dito nag-umpisa yung blessing na yan. Now, the Lord had said to Abram, sinabi ng Panginoon kay Abram, get out of your country. Lumabas ka diyan sa iyong bayan. From your family and from your father's house to a land that I will show you. Verse 2, I will make you a great nation. I will bless you. So yun yung sinabi niya kay Abraham. Kanino yung sinabi? Abraham. Sabi niya, I will bless you. Lumayo ka dyan. I-detach mo ang sarili mo from your family, from your country. Ibig sabihin, ako ang magpapala sa iyo. Ang pagpapala mo ay hindi manggagaling sa pamilya mo. Amen. Kasi how many of us know
na kung ang pamilya natin halimbawa ay hindi matatawag na may pera, ang tingin natin sa sarili natin ay wala na din. Amen. Nawala ang vision natin kung tayo ay ipinanganak lang halimbawa at nakatira sa squatters area, right? Parang ang tingin na lang din natin ay doon na lang din tayo at hanggang doon na lang tayo. Amen. Narito po ba kayo? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, lumabas ka dyan. Kasi ang blessing ay hindi magagaling dyan. I will bless you. Ako ang magpapala sa iyo. Amen. Ang blessing ay manggagaling sa akin, hindi sa pamilya, hindi sa kung saang geographical ka ipinanganak sa halimbawa pinanganak ka sa atin, halimbawa meron sa atin yung mga Pilipino. Tayong mga Pilipino, ang isa sa mga napapansin ko, napakababa ng tingin natin sa sarili natin. Amen? Hindi amen. Karamihan sa mga Pilipino, mababa ang tingin nila sa sarili nila. Compare sa mga, pag humarap na tayo doon sa mga Amerikano, halimbawa, parang nagliliit na tayo. Right? Pero hindi dapat na maging ganoon. Kasi nai-intimidate na tayo sa kanila. Kasi akala natin sila ay mayamang bansa, sila ay mayaman, magagaling. Right? Pero the same way, tayo ay mga Pilipino na kung paano sila ay pinanganak ng Diyos. Right? Kung paano sila naging Kristiyano, mga anak ng Diyos, tayo din ay anak ng Diyos. Kung tayo ay naging Kristiyano, hindi na tayo kabilang doon sa, hindi na lamang tayo Pilipino lamang. Tayo ay kingdom citizens. And we are blessed in the kingdom of God. But anyway, sabi ng Panginoon, verse 2, I will make you a great nation, I will bless you, I will make your name great, and you shall be a blessing. So dito natin kinukuha, sabi ng Panginoon, I will bless you, and you will be a blessing. Sinabi niya kanino ito? Kay Abraham. Verse 3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Right? Susundan natin ito ha, parang magba-Bible study tayo ng konti, aral tayo ng Bible. Genesis 12, 1, 2, 3 yan. Pagdating sa Genesis 13, 1 and 2, nagpakita ulit ang Panginoon. O lumabas, rather, may ginawa si Abram nang ayon sa sinabi ng Panginoon. Then Abram went up from Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him to the south. So lumabas na sila. Right? So, mayroon na sila, lumabas sila doon sa country niya, Abraham, which is sa Ur, tapos napunta sila ng Egypt, and somewhere along the way, lumabas sila ng Egypt. Right? Abram went up from Egypt, kasama niya ang kanyang wife, at kasama niya yung si Lot, na kanyang pamangkin. To the south, pumunta sila ng south. Abram was very rich in livestock, in silver, and in gold. Yumaman si Abraham. Naging niyang napakayaman sa resources, livestock, silver, and gold. Bakit siya yumaman? Because he was blessed. Amen. Sundan natin, verse 5. Lot also, si Lot din, ang kanyang pamangkin, went with Abraham. With Abram. So sumama ang kanyang pamangkin. Nagkaroon, had flocks and herds and tents. So nagkaroon din ng flocks si Lot na sumama sa kanyang pamangkin. Verse 6. Now the land was not able to support them. Hindi na sila kaya pang isupport ng land. Kasi yumaman si Abraham sa cattle, silver and gold, ganon din si Lot. Kasi kung paano binless si Abraham, kasama niya ang kanyang pamangkin, na-bless din ang kanyang pamangkin. Kasi alam niyo, ang blessing nag-work. Gumagawa. Nag-work siya sa buhay ng mga anak ng Diyos. At kapag kasama yung mga taong sumasama doon sa mga taong bless, ang mangyayari, nabibless din sila. Pinagpapala din. Kapag ang kasama nyo ay mga taong bless, mabibless din kayo. Kaya sabi ng Panginoon, I will bless those who bless you, and those who curse you will be cursed. Amen.
Kapag ang mga kasama natin ay mga taong hindi blessed, halimbawa, walang pagpapala ng Diyos sa buhay nila, halimbawa ang mga kasama natin ay mga taong maraming bisyo, magkakaroon ka rin ng bisyo. Kasi kung sino ang mga makakasama mo, yun yung ma-adapt mo na pamumuhay. You become who your friends are. Amen. Narito pa po ba kayo? Meron tayong kasabihan na maaaring narinig na ninyo, show me who your friends are and I will show you who you are. Kasi kung sino ang mga kasama mo, nagiging ganun ka. But anyway, the blessing worked with Abraham as well as with Lot. Kaya nagkaroon din ng livestock si Lot. And nagkaroon ng verse 6 again, now the land was not able to support them that they might dwell together, for their possession were so great that they could not dwell together. And there was strife between the herdsman of Abraham's livestock and the herdsman of Lot's livestock. So nagkaroon ng strife, ng alitan, pag-aaway. Kasi parang nagkakaroon ng sigalutan yung mga herdsman nila, yung mga taga-alaga ng kanilang livestock. The Canaanite and the Perizzite then dwelt in the land. Verse 8, kaya sinabi ni Abram, so Abram said to Lot, please let there be no strife between you and me, and between my herdsman and your herdsman, for we are brethren. So lapis na ang kanilang, malaki na ang kanilang livestock at nagkaroon na ng alitan. Kaya sabi ni Abraham, huwag nawa magkaroon ng alitan sa atin sapagkat tayo ay magkapatid. Kaya sabi ni Abraham, pumilit ka. Kung ano ang pipiliin mo, maghiwalay tayo. Sabi niya, maghiwalay tayo kung anong pumilit ka. Kung ikaw ay pupunta sa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Kung ikaw ay pupunta sa kaliwa, pipiliin mo ang kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. Right? Kasi hindi na, magkakaroon lang tayo ng away kapag tayo ay magkasama pa. Kaya si Abram, he acted as the bigger person. Amen. Siya yung parang bigger person. Hindi niya sinabing, pamangkin lang kita. Right? Dapat ikaw ang susunod sa akin, ako muna ang pipili. Right? Hindi niya ginawa yon. Bakit niya hindi ginawa? Because he knows that there is a blessing working in his life. Amen. Saan man siya magpunta, ang pagpapala ay naroon. Hindi ayon sa geographical settings na tinatawag. Hindi dahilan sa kung pipiliin ko ito, natitignan ko ito, mas maganda ito, maaaring pagpalain ako ng Panginoon dito. Right? Hindi doon nakatingin si Abraham. Nakatingin siya of who he was called by God. Nakatingin siya ayon sa pagkatawag ng Diyos sa kanya na sinabi sa Genesis 12:1-3, get out of your country, out of your family, and I will bless you. And you will be a blessing. Abraham knows that there is a blessing working in his life. Kaya saan man siya pumunta, he is blessed. Pumunta man siya sa kaliwa, he is blessed. Pumunta siya sa kanan, he is blessed. Amen. Amen po ba? Kaya yung nasabi niya kay Lot, kung hindi niya iniisip, hindi siya aware of that blessing, maaaring sabihin niya kay Lot na, pamangkin lang kita, tiyuhin mo ako, sumama ka lang sa akin, kaya ka pinagpala dahilan sa pagpapala sa buhay ko. Ay kung hindi ka sumama sa akin, baka wala ka. But he became the bigger person. Why? Because he knows that he is the blessed. Amen. Na kung pipiliin ni Lot kanan, well, yun yung pinili mo, akin yung kaliwa. But it doesn't change the fact that I am blessed, and I am blessed that the Lord has blessed me, and wherever I go, I will be blessed, and I will be a blessing. Amen. Because that is the calling of God on my life. Amen. Yun yung calling ng Panginoon sa buhay ni Abraham. At kahit man siya saan siya magpunta, he is the blessed person. Genesis chapter 17, verse 1 and 2. The Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless.
and I will make my covenant with me and you, and will multiply you exceedingly. So ito yung covenant ng Panginoon kay Abraham. Ano ang covenant niya? I will multiply you exceedingly. Pagpapalain kita ng labis-labis, at ikaw ay magiging pagpapala. Ito yung pagkatawag ni Abraham. At mauna, I'm getting ahead of myself a little bit, pero yung pagpapalang ito ay nasa atin as the body of Christ. Amen. Ang pangakong ito ng Panginoon ay pangako ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Na pagpapalain kita upang ikaw ay maging pagpapala sa generation na ito. Thank you, Lord. Amen. Yun yung pagkatawag niya sa atin. Whether you believe it or not, that is who the Word of God says you are. If you are in Christ, you are the blessed seed of Abraham. O tingnan natin ito. Sabi niya, I will multiply you exceedingly. Sabi ng Panginoon, I will make you exceedingly fruitful. And I will make nations of you. Ito na yun sa verse 7. And kings shall come from you. And I will establish my covenant between, now watch this. I will establish, sabi ng Panginoon, I will establish my covenant between me and you. At hindi natapos doon. Hindi lang covenant niya sa kanya at kay Abraham. Pero sabi niya, I will establish my covenant between me and you and your, what? What's the next word? And your descendants after you in their generations for an everlasting covenant. So sabi ng Panginoon, i-establish mo ang covenant ko sa iyo, Abraham, at hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong mga descendants after you. Ang mga susunod pa sa iyo. O tingnan natin kung paano naman nag-work ito kay Isaac. Kay Isaac, yung blessing na ito. Genesis chapter 26, verse 12 to 13. Then Isaac sowed in that land. Nagtanim siya. And reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. The Lord blessed him. Ano yung blessed? Ang ibig sabihin, empowered to prosper. Empowered to succeed. Dito sa pagkakataong ito, merong famine in the land. Tagutom. Pero ang sabi ng Panginoon, diyan ka. Kaya si Abraham, si Isaac ay nagtanim. Pinagpala ng Panginoon, verse 13, the man, Isaac, began to prosper. To prosper means, ang ibig sabihin ng to prosper, is to break forward, to break forward. To make progress. Yun yung word na prosper. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Bakit siya nag-prosper? Because the blessing was upon him. Kasi yun yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Na sinabi ng Panginoon, and I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in your generation. Maaaring sabihin natin, kay Abraham naman at kay Isaac yan, Pastor. O tingnan natin, Genesis chapter, itatrack natin. Kasi kung tayo ay na kay Kristo Jesus, yun yung sinasabi ko, na kung tayo ay na kay Kristo Jesus, we are the blessed seed of Abraham. Maaaring sabihin ninyo, kay Abraham lang yan, kay Isaac. Kaya titignan natin, iti-trace natin, na ang blessing na ito ay nasa atin sa ngayon. Galatians chapter 3, verse 26 to 29. Makikita na natin Galatians 3, 26 to 29, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Sino dito na nananampalataya kay Kristo Jesus? So tayo ay naging mga anak ng Diyos. Verse 27, for as many as you were baptized into Christ have put on Christ. Ang sino man sa inyo na baptized kay Kristo Jesus o napaloob, na baptized sa loob, napaloob ni Kristo Jesus, you were baptized into Christ. Napunta kayo kay Kristo Jesus. There is neither Jew nor Greek, there is neither
slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, ibig sabihin, kung kayo ay kabilang kay Kristo, sino dito kabilang kay Kristo? Kabilang kay Kristo ay sa pananampalataya. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So kung kayo ay na kay Kristo Jesus, naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus at nakabilang kayo kay Kristo Jesus, kayo ay mga binhi ni Abraham at ang pangako, tagapagmana ng Diyos ayon sa pangako. Pangako kanino? Pangako kay Abraham. Sa TLB, the Living Bible, and now that you are Christ's, kabilang kay Kristo, we are the true descendants of Abraham, and all of God's promises to him, to Abraham, belong to us. Ano ang pinangako? Ano ang pinangako ng Panginoon kay Abraham? When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless, and I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Di ba yun ang pangako niya? Ang sabi kong kayo ay kay Kristo Jesus, then kayo ang tunay ng mga anak ni Abraham, at ang pangako ng Diyos sa kanya ay pangako niya rin sa inyo. So anong pinangako ng Panginoon? I will multiply you exceedingly. And I will make you exceedingly fruitful. I will make nations of you, and kings shall come from you, and I will establish my covenant between me and you, and your descendants after you, in their generation. Kaya I love to say this, that we are blessed to be a blessing in this generation. Yun yung nais natin na makita dito sa church, for example. Ngayon, sa atin ba dito, Pastor, lahat po ba kayo ay merong mga sasakyan? Lahat po ba kayo dyan ay may sariling bahay? Wala po. Pero hindi naman ang lugar na hindi kami blessed. Amen. Na dapat ang attitude natin is we are the blessed seed of Abraham. Kaya, I'm getting ahead of myself. Kayo halimbawa, ito yung dapat na this is who you are. It's an attitude. Dapat maging attitude natin that I am blessed. Regardless na kung magkano ang laman ng pera ninyo sa bulsa. Regardless na kung saan kayo nakatira. But you have this mindset, the attitude. We submit to the Word of God according to the Scripture that I am blessed regardless of how much money do I have in my wallet. But I am blessed. Sa inyong pagbibigay, halimbawa magbibigay kayo, maliban doon sa tithes, for example, magbibigay kayo. Ang iba sa atin, maaaring nakakapagbigay ng 10,000. Ang iba sa atin maaaring nakakapagbigay ng 100,000. Ang iba sa atin maaaring nakakapagbigay ng 100 pesos, maaari. Maaaring ang iba sa atin ay nagbibigay ng 20 pesos, maaari. Pero sa pagbibigay natin, regardless kung magkano ang bibigay mo, magbibigay ka as the blessed seed of Abraham. Ibig sabihin, pag magbibigay ka, kahit na 20 pesos, hindi mo isipin na, Lord, pasensya na po kayo. Kung yun ang attitude mo, maaaring kaya mong magbigay, maaari, ng 1,000 pesos, pero 20 lang ang binigay mo. Tama. Right? Maaaring ganun ang attitude mo. Pero kung ikaw ay magbibigay from your heart, amen, you give according to what's in your heart, but you give as the blessed seed of Abraham. Ang attitude mo, Lord, maaaring ito ay 20 pesos. Ito lang ang kakayanan ko, Panginoon, sa ngayon. Dapat pang sakay ko lang ng sidecar ito, Lord. Wala naman po akong trabaho, walang nagbibigay sa akin.
Pero ibibigay ko sa iyo ito, Panginoon, kahit na ito 20 pesos lamang kumpara sa ibinibigay ng iba, but Lord, I give as the blessed seed of Abraham. Yun yung dapat na mindset natin. Hindi tayo kawawa. Tama. Hindi tayo biktima. Lagi tayong nagbibigay na tayo ay mga pinagpala ng Diyos. Ano man, regardless na kung ano, nasaan tayo sa ngayon, ano man ang estado natin sa buhay, huwag ninyong tingnan ang sarili ninyo na kayo ay kawawa. Sapagkat ikaw ay hindi kawawa. Nagiging kawawa ka lang kung ikaw ay nagpapaawa-awa. Tama. Amen. But when you begin to see yourself as who the Word of God says you are, at tatayuan mo ang salita ng Diyos that I am who the Word of God says I am. I can do what the Word of God says I can do. I have what the Word of God says I have. I am the blessed seed of Abraham. Amen. Because that is who you are. In the sight of God, you are blessed. Kaya huwag mo titignan ang sarili mo na kawawa. Christ has redeemed us from the curse of the law, having became a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, 14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So na-curse si Jesus upang ang blessing ni Abraham ay mapunta sa iyo at sa akin. Right? Tingnan natin yon. You are blessed and that cannot be changed according to the Scripture. Sa Numbers chapter 23 verse 8, hindi ko na lang, sa Numbers 23, makikita ninyo na merong isang hari dito na nagngangalang Balak, right? Na meron siyang masamang balak doon sa bayang Israel. At kumuha siya ng isang propeta na nagngangalang Balaam. At si Balaam na ito ay nagdi-declare ng curse at blessing, being siya yung propeta ng Diyos. Kaya itong si Balak, na may masamang balak sa bayang Israel, sabi niya, binayaran niya. Babayaran kita kahit magkano, sumpain mo lamang itong mga Israelitang ito. So ganun ang ginawa niya binayaran niya, pero sa unang pagkakataon, sa halip na sumpain ang mga Israelita, si Balaam ng propeta ay hindi niya masumpa. Ang lumalabas sa bibig niya ay mga pagpapala. So sabi ni Balak, ano ka ba naman, binayaran kita. Pero ang lumalabas sa iyo, imbis na sumpain mo ang mga kaaway ko, pinagpapala mo pa, binibless mo. Ay ini-empower mo sila na mag-prosper at mag-succeed pa. Sa halip na sila ay sumpain mo, na ma-empower sila na bumagsak and to fail. So pangalawang beses, gano'n na naman. Sinabi ni Balaam na kahit na bayaran mo pa ako ng bahay mo, ibigay mo man sa akin ang bahay at lupa mo, hindi ako makakapagsalita ng laban sa kung ano ang sinasabi lamang sa akin ng Diyos. So kung ano lamang ang sasabihin ng Diyos sa akin, ay sasabihin ko. Basta sumpahin mo ang aking mga kaaway, sabi ni Bala. So sige, tayo siya sa bundok, susumpain niya sana, magbibigay siya ng sumpa. Pero ang lumalabas sa bibig niya ay pagpapala pa rin. 3 beses nangyari. Numbers 1-3, verse 8. Sabi ni Balaam kay Balak, how shall I curse whom God has not cursed? Paano ko susumpahin ang hindi sinumpa ng Diyos? At sabi niya, how shall I denounce? O denounce sa Tagalog ay itakwil or laitin. Right? Paano ko lalaitin whom the Lord has not denounced? Paano ko lalaitin yung mga taong hindi naman nilalait ng Diyos, kundi pinagpapala ng Diyos? Ang sabi ng 24:13, if Balak, sabi niya, where to give me his house full of silver and gold, kahit na ibigay mo pa, Balak, ang iyong bahay na puno ng silver and gold, I could not go beyond the word of the Lord to
to do good or bad on my own will. What the Lord says, I might speak. So yun lang sasabihin ko, yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ang lumalabas sa kanyang bibig ay puro pagpapala. Verse 20, na-reveal ito. Numbers 23, verse 13. Numbers 23:19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do? Or has he spoken, and will he not make it good? So sabi niya, hindi ang Diyos ay hindi sinungaling. Meron ba siyang sinabi niya, hindi niya ginawa? Meron ba siyang magbabago ba ang kanyang isip? Sa verse 20, ito yung sinabi ni Balaam, Behold, I have received a command to bless. He has blessed, the Lord has blessed, and I cannot reverse it. Ang sabi ng NIV, meron tayo sa NIV, Sister Grace. Sa NIV, I have received a command to bless. He has blessed, I cannot change it. Kaya pala, sabi ni Balak, isumpain mo sila. Pero ang lumalabas sa bibig niya, pagpapala. Pangalawang beses, sumpain mo sila. Lumalabas sa bibig, pagpapala. Pangatlong beses, sumpain mo sila. Bibigyan kita ng malaking pera. Ang sabi niya, kahit nabigay mo sa aking Balak ang buong mong bahay punong-puno ng silver and gold, hindi ako makakapagsalita ng laban doon sa sinasabi ng Diyos sa akin. So pangatlong beses, imbis na sumpahin, pagpapala pa rin. Kasi ang sabi niya, I have received a command to bless. These people are blessed, and that I cannot change. Ang pagpapala ng Diyos, sino ang pinagpala ng Diyos hindi mababago? Ang pagpapala ng Diyos kay Abraham, right? Kay Isaac, at ngayon kay Jacob, at kahit kay Joseph, kung i-trace ninyo yun. And then sinasabi ng Bible na sapagkat tayo ay kasama kay Kristo Jesus, at ayon sa pananampalataya, naging anak tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, and we are the blessed seed of Abraham, and all of God's promises to Abraham belongs to you. Therefore, you are blessed, and that cannot be changed. Amen. Amen. Hindi kayo masaya? Praise the Lord. Amen. I don't know about you, but I am blessed. That cannot be changed. Amen. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi man maayos, but I am blessed. Amen. I am not a victim. I am a victor. Lord, I thank you for the blessing that is still working in my life. Ano man ang maaaring gawin sa akin ng tao upang ako ay saktan, pahirapan, lokohin, scam. But Lord, I am the blessed of the Lord. Amen. I am empowered to prosper and to succeed. And Lord, I am blessed to be a blessing in this generation. Amen. We are called to bless. 1 Peter chapter 3 verse 9, don't repay bilang mga blessed people. What should be our attitude? Ang attitude natin is 1 Peter chapter 3 verse 9, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults. When people insult you, instead, pay them back with a blessing. Kapag ininsulto kayo ng tao, pinagsabihan kayo ng masama, huwag kayo makipag-away. Ganito ka. Ikaw naman, ganito ka. Huwag na daw. Pay them back with blessing. Kapag ininsulto ka ng tao, huwag ka na rin mag-insulto. Don't repay evil for evil. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Kung ginawan ka ng masama, huwag mo nang gantihan ng masama. Amen. Don't retaliate with insult when people insult you. Kung ininsulto ka ng tao, huwag ka nang makipag-insultuhan pa. Huwag ka na bumaba sa level nila. Instead, pay them back with a blessing. Pag ininsulto ka ng tao, pagpalain mo. Bakit mo gagawin yon? That is what God has called you to do. And He will grant you His blessing. Amen. Huwag na tayong makipag-away. Katulad ni Abraham. Kasi alam niya kung sino siya. God has called me. Sinabi ng Panginoon, I will bless you.
I will make your name great, and you will be a blessing. I have a calling on my life. I am blessed to be a blessing. Wherever I go, kung saan man ako pumunta, kung halimbawa meron mang kaalitan, ikaw ang laging tatayo na you have to be the bigger person. Sapagkat alam mo that I am the blessed one. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Wala na lang sana maging awayan sa atin sapagkat tayo ay magkapatid. Ikaw na ang magparaya. Amen. Huwag ka na. Nawa ang maging attitude natin ay katulad na sinabi ni Abraham, wala sanang maging alitan sa atin. Mamagitang alitan o pag-aawayan sapagkat tayo ay magkakapatid. Magkapatid. Kung pipiliin mo ang kanan, dito ako sa kaliwa. Ako na ang magpaparaya. Amen. Kasi alam ko ang pagpapala ng Diyos ay nasa akin. Amen. Amen. I am blessed. What can man do to me? Ano ang kayang gawin sa akin ng tao? But because I have the calling, I am blessed to be a blessing in this generation. Maaaring makatanggap man ako ng insult. Ito nawa ang maging attitude natin. Insulto, may insulto man tayo. Pagsalitaan man tayo na maaaring hindi totoo. Ay, huwag na tayong makipag-awayan pa. Sa halip, tayo yung umunawa, tayo yung magpatawad, tayo yung mag-release ng blessing na Panginoon, pinapatawad ko sila. I release them, Lord God. Amen. Nire-release ko sila, Panginoon. Pinapatawad ko sila. Amen. Kaya ba natin gawin yun? Amen. Amen. Because we are the blessed seed of Abraham. Be a blessing wherever you go. Magi tayong pagpapala saan na tayo pumunta.